sorry na kasi kailangan ko yun. Pasensya na direct, tutuloy na po muna natin. Ang may-ari ko lang high A's na may plate number AC2508. Pwede mo daw na natin iguro ang ating sasakyan. At ang may-ari din ng Hyundai na may NDQ 4055. Honda City UIV 773, Ertiga NDE 7217 at GAH 1084. Pwede na pong i-claim ang inyong mga malaganda at iwas. Ayan. Sorry, ayan na. Pero kasi hindi makalabas. Sino natin siya pangalanan? Sino ba? Siyempre daw makalabas. Sino to? Ito. Chichika ko si Mama yan. And then, may last question pa kung natin si Junar. So, ano dito, June? Last na to, Kyra and Kelvin. Kelvin, gaano ka ganda si Kyra? Ay, Kira. Kira, gano'n guwapo si Kelvin. Ayan, kung mapapansin nyo naman, ako Ikaw yung sarili mong tinatanong ko, huwag mo na paikutin. yes, kung sa tingin nyo naman yan, demonyo ako na buhay. She's like an angel. Okay. Yes, Kira. Gaano ka guwapo naman to? O ka, mahal-mahal? Well, hindi ko naman po pwedeng uputin ko kung sinungaling sa inyo. Diba? Tingnan naman po natin si Kelvin, ang pogi niya. Totoo. So, Bakit gusto sabihin si Gino? Gino, mamaya tatanungin ka kung gano'ng maganda si Tart. okay. Sige, thank you very much and good luck. Good luck. Dito, JN, maraming salamat. Unang panahon pa lang, pasabog na agad-agad ang mga narinig po natin, no? Junardo ay magpakawa. Pero gusto ko lang itaw mo sa akin, Dito Junalin, hello me, magandang hapon. Ate Mildred, hello me, ayan. Go, Kuya Juen. So, ang ating next question yung galing ni Joseph Apilalo from Inquirer.net. Yes. Hi, Joseph! Ha? Good afternoon. Hello, Joseph. Ito ka na ni Joseph. Halika sa mga mo. Good afternoon, my name is Joseph Apilalo from Inquirer.net. My questions are for Mr. Kelvin Miranda and Miss Kira. So, I have the same question for the both of you. We'll start first with Mr. Kelvin. Thank you. Gusto mo tulungan kita, Joseph. Given the movie, the both of you are dealing with terminal illness. Maybe life will exhibit the same result as to live your life to the fullest. Highly terminal illness na laban ka. Yes. Thank you for the question. Gusto mo ako? Ako, as a person, nakaka-relate naman ako kay Sol. Kasi takot ako. Marami yung nakakatakutan, even sa death. Pero ang laki ng tinulong sa akin ng Shai or ng Shai sa Luenday, ng character ko, na ma-realize na lahat naman tayo, magpapantay ang mga paa, di ba? Hindi naman tayo mananatili sa mundo ng panghabang buhay talaga. So, ba't hindi ka mamumay ng gusto mo? Ba't hindi ka mamumay ng masaya, ng wala kang nakapangan ng ibang tao? Hanggang sa gusto mo, di ba? Kasi, sakit ba ang kailangan mong maranasan para ma-realize mo na kailangan mong ma-enjoy yung journey? Kasi pag nandun ka na sa destination, wala na eh. Yun na nga yung end. Diba? Pero kadalasan, yes yun, yung destination. Yan yung simula pa lang. Diba? So, iba-iba. For me, nakaka-relate ako kay Sol. Gagawin ko rin yung ginawa niya kung sakaling may ganun akong kalagayan o malagay ako sa sitwasyon niya. Gagawin ko kasi, paano kung bukas, wala na ako. Ano bang gagawin ko? Antayin ko na lang yung oras ko. Pakinggan ko yung anong tulog ng orasan, hindi para sa akin, kung may kaya pa akong gawin hanggang nabubuhay ako, gagawin ko yun ng buong puso ko. Harapin ko lahat ng tapang ko, harapin ko lahat ng takot ko. Parehas. Thank you, Mr. Kelvin. I have the same question for Mr. Kira Ballinger. Yes. Dati di ba Kira, sa apelido mo lang nahihirapan mo. Ngayon sa Kira. Nasa first name na. Charot. I just
eager to meet you usually got the question. Given the movie, the both of you are dealing with terminal illnesses. In real life, would you exhibit the same resolve to still live your life to the fullest? Yes, I would. And sa ngayon po, I already am living my life to the fullest. I'm telling the people, my loved ones, that I care about them bago mahuli ang lahat. Kasi malay po natin, pwede po akong matsugi bukas at hindi ako magiging masaya sa life ko. Sorry, wag naman. Pero life is beautiful talaga and it really should be cherished every day. Kahit gaano ng kapangit ang nangyayari sa buhay natin. If you know where to look or if you can look hard enough, you will find something good. And I think na yes, we should be processing the bad na maayos, diba? Pero syempre, huwag din po natin hayaan na lamunin tayo ng lungkot, ng galit ng ating disappointment, and let it stop us from living our lives to the fullest. Yun po. Thank you. Just to make you have 2 more questions. So, Okay, thanks, sure, Brandon. sir. Right, for Mr. Calvin, prior to getting to work together for this upcoming movie, Chances Are You and I, what were your initial impressions of each other? And how has that changed since filming Wrap Up? Narinig natin mga rumors, news reports, I'm sure other will agree. So when officially you guys got casted to work together in this movie, did those initial impressions or thoughts, opinions change after filming Wrap Up? Parang sa akin kasi yung first impression, hindi ako naniniwala. Wala akong impression nung una ko siyang nakita. Nagkaroon ako ng impression sa kanya na nagkaroon na kami ng script reading, magalang at saka ano siya, very charming, ganun siya sa person. Bagay talaga sa kanya yung character niya sa Gabby. Kasi maliwanag siya nung una ko siya nakita. Siguro isa yung sa reason bakit na napili nila si Kira na gumanap bilang si Gabby. So, ayun siya. Very maliwanag siyang tao. Thank you for answering. The same question for Ms. Kira. Natatawa ako kasi when I first met Kelvin, syempre I had no idea about who he was. So when we showed up to the look test and everything, dyan po kami yung nagkakilala sa look test. Nakahigaw siya, naka-leather jacket siya. Sorry, nakakatawa, just recalling it. Pero, oo, alam mo siya yung typical na bad boy, gano'n. Eh ako, medyo bad experience ako sa bad boy. So, syempre, this is just a first impression lang po ha. Syempre, when I first saw Kelvin na ganun yung ano niya, isip ko, ay, feeling mo mayabang mo. Ay, baka mamahangin to. But then, syempre, when I got to know you more, nalaman ko na napakalalim siyang tao. Totoo, he's a very deep person, he's very wise, and even yun naman, he has a lot to say because he really thinks. And bukod dun, he's a very generous actor. Ayun. And sorry, dagdag ko lang po, I don't believe that first impressions last. Thank you. Thank you. Last question, like Okay lang, Jason. can you, alright, can you share with us any funny experience that both of you had while filming? Like one funny experience or unexpected something comical. Shoot talaga kami sa Korea, nakakatawa talaga yun. Kasi talagang nanginginig kami pag walang action eh. Pero nakakayanan namin kapag nag-roll na yung camera. Tapos pag nag-cut ulit, nanginginig kami kami sa sobrang lumamig. Kasi kahit trip na yung sound namin, yung parang ng mga hit, kung ano man sound namin, ang lamig pa rin. May hitbox na kami, may apoy na dyan, may bubot na, pero pag-ibig. Pero pag, okay, actors cue, ayan na, actors cue na, bigla ko nawawala. Pero meron talagang isang eksena doon na hindi na talaga namin mapigilan yung sobrang lamig. Kaya sige na, lamigin na ka sa may isang scene talaga na naglalakad kami sa open air na kasi sobrang lakas ng hangin, ang lamig, tapos madaling na araw. Since late na kami nag-start, since late na yung call line namin, late na kami nagsimula. Tapos madaling araw na, ang lamig talaga.
Hindi na namin mapigilan yung minig namin naglalakad kami nang nanginginig sa eksena. Actually, syempre yun din yung sasagutin ko kasi nakakatawa talaga. Pero may iba naman, when we were shooting sa hospital, ngayon, si Kelvin naglalakad siya dahan-dahan sa hallway, tapos nagpa-play po yung music na demonyo. Tapos ako, nasa gilid ako, I'm watching, tapos super liwanag yung ilaw dun sa dulo ng hallway. Eh, syempre, pag babae, pag, alam nyo na, pag red days na, di ba, sobrang heightened yung emotions natin. So when I was watching that, as a woman, as an actress, watching Kelvin slowly walking, papunta sa ilaw, para papunta sa langit, naloka ako. Alam niyo, direct Richie to, kasi siyang unang nakakita sa akin. Umiiyak po ako sa gilid. Parang I was like witnessing you walking doon, di ba? Tapos sabi ni Direk Richie, okay, sige, ba't ka umiiyak? Direk Richie, sorry po, red days ko na po ngayon. Yun po, yun yung nakakatawa. Do you remember? Oo. Tapos, nung nakita niya ako, syempre nasa gilid lang ako eh. Sabi niya, oh, nangyari sa'yo? Wala. Tapos, nakarating din sa kanya na, ganyan na nga. Na-awkward siya, nakakatawa. Hindi niya alam kung ano pang dapat sabihin sa akin. So, ayun. SK ako. Thank you. Ayan. Maraming. Ay, Joseph! Bakit ganun? Thank you, Joseph, at Ilano from Empire.net. Before we go to, before we go to Rose Garcia Sure, over si there. Don, hello, kay Irving at Marie-Chris. Ayan, before we go to Rose Garcia over there sa Studio 1, papasok mo na sa studio to si Miss Maridosa nyo. Ay, yes. Gusto ko malaman si writer and the series. True story ba to? Nangyari ba to sa totoong buhay? Experience mo ba to? Anong inspiration mo? Paano mo nasulat yung story? Actually, I'm waiting for that question. Thank you so much, Miss Ella. Yes, sir. Thank you po. Sobrang naabangan ko yung question. Actually, started from a habit of mine. I love posing points and asking random questions. I wrote the concept when I was in high school. I was graduating in high school in 2013, 2014. And then, lumabas ko yung demonyo, 2017, I incorporated the song, and then chances are yun I was created. Hindi ko siya nangyari sa totoong buhay. It was a fictional story I made up. I used my habit and the message through that story sa character ko ni Kelvin, si Solis. You will understand ko further kung ano yung message na ang reason ng pag-post niya gagawin when you watch the film. At saka po si Gabby, ginawa ko po siyang angel na magiging reason kung bakit i-share ko ni Solisi that ang message niya through the concept of Christ. Simple. Wala na. Direct. Ba't si Kelvin at saka si Kiram pinili mo sa lahat ng mga young stars natin? Meron pa bang parang listahan? Sila ba first choice mo? Paano mo sila nag-win? Simply because sila yung perfect para dun sa casting ng hinahanap ko. Marami akong napagpilian, marami akong kinonsider, pero nandun yung pag nakita mo kung sino yung nasa mission mo to portray a certain character, yun po yung dapat ko pagsunurin. So, sa kanilang dalawa, na-pitch ko sa kanila yung konsepto, at hindi ko sila kung paano nila i-embrace yung character nila, yun po yung naging inspiration ko to get them first choice. Yan. Dahil si Rose Garcia ay nandun na. Ayan. May microphone na ba si Jayo? Naman. Ayan. Yes. Pasok. Ang dami ng tanong. Hindi, Kelvin and Kira. Siyempre parang nung ginawa niyo to, hindi niyo pa kilala yung isa to sa what you say, okay? So, nung nagkasama kayo, ano yung naging impression niyo sa isa't isa? Ano yung nagustuhan niyo sa isa't isa? Ano yung naging pagkakakilala niyo sa isa't isa? Well, I think na sagot po kanina yung impressions. But, syempre, when you are locked in sa isang lugar at everyday kayo nakikita, nakakasama, syempre, you start to build a friendship. Hindi po naiiwasan yung nag-uusap kami,
know each other para ma-establish din yung chemistry. At saka, parang walang awkwardness or hindi kami nahihiya sa isa't isa. So it was really just an effort to get to know one another, to be curious about one another. Kung ano bang similarities, yung si Kelvin, si character niya, o sa akin, that we could both use. Or, at the same time, we establish that rapport so that we can help one another sa skills. Most importantly, kumbaga, let's say, for a scene, hindi ko alam kung ano yung hugot ko for this dahil hindi na ako relate. He will ask me questions about my personal life na nag-curious po siya. So I do believe na that's how we started to be friends, out of curiosity sa isa't isa. Thank you. Ayun, siguro, ang nabuild talaga sa amin yung time na yun, nagtatrabaho kami, yung tiwala talaga eh. Yung tiwala talaga. Kasi, hindi mo naman makikilala yung isang tao o magpapakilala yung isang tao, hindi mo siya pagkakawala. So, yun, nagkukwentuhan kami about sa mga experiences and kung ano yung mga pwede namin pagtulungan para mas mapapunti yung trabaho namin. I-share na mga maliliit na bagay about sa ganito, about sa ganyan. Feeling ko umangat doon talaga yung tiwala. Kasi babalik doon eh. Kasi hindi mag-work yung ginagawa namin kung hindi namin pagkakatiwalaan yung isa't isa. Hanggang hindi natatapos yung project. Kasi para sa akin, okay, sige, kung hindi na kami magkausap after ng film, okay lang din yun. At least during that time, meron kaming trust sa isa't isa na makakatawid kami dito sa hanggang sa matapos ng pelikula. Nagagawa namin yung best as best namin. Okay. So, base sa salita mo, parang okay ka pag habang ginagawa nyo to, na na-build nyo yung kung ano man meron kayo. So, would you say ba na after naman na nagawa nyo na yung movie, nag-continuous ba yung kung ano mang closeness or friendship or relationship na meron kayo? And hindi yung sasabihin sa isa't isa na parang ay shooting friends lang kami or whatever. Para sa akin naman, sinigot ko na po kanina yun eh, na we're doing it for our movie, kung ano man yung naging issues or whatsoever. Only time will tell, di ba? Parang kung magkaroon pa kami ng pagkakataon na magkaroon ulit ng project, mas magiging madali na yun for us kasi meron na kaming pinagmulan. So, hindi naman sarado yung pintuan sa kung anong pwedeng mangyari. Ayaw nang isipin yung mga masasamang bagay, hindi na siya nakakabuti. So, pero okay kayo, I mean, it's good. may communication kayo, Hindi man necessarily yung communication or ang importante yun siguro, nandito kami, maayos kami, di ba? Hindi mo kailangan na nag-uusap kami, di ba? Parang, kasi we're friends. Last na Kelvin. Kelvin, somehow nasa paybayan ka namin sa nagagawa project. Ikaw ba yung tipo ng ng leading man na somehow nagpo-fall sa leading lane? Kasi di ba like yung mic, na-open mo na in a way, feelings ka rin, attract ka, I don't know, beauty or the others. Nangyari na po yan ng ilang beses sa akin. Isang beses po, yung unang beses ko yan na experience. Actually, hindi full eh. Na tumatatak sa'yo yung character mo. Una kasi, hindi naman ako introvert. Nung ginampanan ko yung Dead Kids, 7 months siguro akong naging introvert bago ako makaalis doon. Ang dami kong ginawang proseso, ang dami kong ginawang paraan para makaalis ako doon. Pangalawa, sa Lost Recipe, which is, nagkaroon din ako ng confusion sa kalautin ko. Nagkaroon doon na tumaas yung depression level ko hanggang sa nauwi na sa disorder. Yun yung first talaga literal. Mabigat siya, pero sasabi ko lang ito, para alam din ng lahat na hindi talaga ganun kadali. Kasi pinapanindigan mo yung nararamdaman ng character mo eh.
Meron ng ibang cut na, pero umiiyak pa rin. Hindi, para sa akin kasi para kayong mga schizophrenic na alam niyo yung binabayaran para gumawa lang ng ito gawin mo itong emosyon na to, gawin mo itong emosyon na yun. Hindi madaling tumalon-talon ng emosyon kung ano yung binil mong character para paniwalaan mo, makita ng nanonood na kapag yung paniwala yun, uy, nararamdaman niya talaga yan. Paano mo gagawin yun kung hindi mo talaga nararamdaman sa sarili mo? Kung may love ka sa isang tao or sa lilig-lilig mo, nung ginagawa niya yung story, ano mo ba siya doon? Love of your life. Bakit hindi pwede maramdaman yun, di ba? Pili ko sa akin, yung pagkukulang ko ng time na yun is hindi ko naiintindihan paano ako aalis doon o paano ako bibitaw. Naglalast kasi sa akin eh, parang doon ako nahihirapan. Pero since alam ko na kailangan kong alisin yung ganong pangyayari, alisin ko yung sarili ko sa ganong sitwasyon, gumawa ng way, may tulungan ako sa mga co-artist ko sa management, nag-conduct ako ng parang acting group workshop sa mga bagong artista ni Sir Tay, nag-observe ako, nagsishare ako, and then ina-apply ko sa sarili ko, and then yan, I have to handle or to manage kung ano man yung darating na susunod. Yun. Diba? Perfect. Perfect, no? Sana makatrabaho ko rin sa Kelvin. Sana ako din. Actually, kaya siya single gyro eh. Bakit? Para pagkakawa natin siya sa movie next season. Ay, hindi siya. Ayaw, bago na sasabihin mo na po ako, bago po ang lahat ay gusto po namin i-remind na this is produced by Pocket Media Production.